Magpapatupad ng dagdag bawas presyo sa produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis. Ngayong araw, epektibo kaninang madaling araw mga kabrigada, may bawas na 40 centavos sa bawat litro ng gasolina ang kumpanyang Flying V, habang may dagdag naman na 20 centavos sa kada litro ng kanilang kerosene at dagdag na 55 centavos sa kada litro ng diesel. Nagpatupad na rin ang kumpanyang Shell, Phoenix at ang Sea Oil sa kaparehong oil price adjustment. Noong nakarang linggo lamang, mahigit sa piso ang ipinatupad na oil price hike ng mga oil companies. Dahil dito, pumalo na sa mahigit 40 pesos ang halaga ng kada litro ng gasolina at halos 25 peso naman ang presyo ng kada litro ng diesel. Isa-isang tinalakay sa sinagawang candidate forum ng simbahan ang mga isyong kinakaharap ngayon ng lungsod ng General Santos. Kasali rito ang transportasyon, problema sa mga kabataan at ang hospital sa Barangay Kalumpang. Para sa Hataw Balita, narito si Abby Lorenzo. Naglabas ng kanilang plataporma ang mga kandidato ng Jensen noong Sabado. Ito ay kasabay ng isinagawang candidates forum sa pangunguna ng Simbahang Katolika. Present sa nasabing forum ang mga kandidato pagkakongresista, mayor ng Jensen, vice mayor at mga konsehal. Sa unang round, inilahad nila ang kanilang mga plataporma. Unang nagbigay ang independent candidates, kasunod ng mga kandidato ng Achievement with Integrity Movement o AIM at ang People's Champ Movement o PCM Jensen. Ako ginahangyo ang talagang katawhan nga atong pagdagan transparent ug walay itago ang tanan may balan sa tanan nga mga tao sa tibuok 26 ka barangay. Kaluoy sa syudad, dapat tuntugan nato sila ng classroom. Dili ta magsaling sa national government sa mga classroom o sa mga infrastruktura tungod kay aduna tay budget para sa tuwang education. Tulong ang mga importante ng plataforma ang ipapusgan, of course, ang kalawasan, ang health, ang education, and ang social services. Hindi naman nagpahuli ang mga tumatakbong konsehal. May iba't ibang komitiba rin sila na gustong tutukan. Mga eksonan, gibasod pagayo ang transportasyon kay Mayor Cervera apan sa among pag-abot problema na nagkako. Siguro dili patas kung ang tao maigo lamang nangita o kasulbaran sa problema binuhatan sa uban. Dili siguro patas kaya siya masulod. Real care, real comfort, relax and cool. Ibisaya na mo, KKK. Kabuhayan, karunungan, kalusugan, katigulangan, o kababaihan at kamay mga kapansanan. Binigyan rin ng klarong kasagutan ng mga kandidato ang mga isyong kinakaharap ngayon ng lungsod. Tulad na lamang ng isyu sa transportasyon na pahirapan umano sa pagsakay at mahal pa ang singil. Ang mga drivers, public utility vehicle, tagaan o kanang minimum na sweldo, dili na sila, pagdali-dali, dili na sila mangita o kanang mga pasahero, naroon dahil sila nakapata. Atong approach of transport, dili dapat piecemeal. Kaya siyang holistic na approach. That's why we need a comprehensive transport plan. Nariyan rin ang problema sa ospital at ang isyu kung bakit hindi natapos ang ospital na dapat sana ay nasa Barangay Kalumpang. Nato nadungog nga ingon sa tuang mayor, sismis ang hospital sa Kalumpang. Siguro wala gyud sila nag-aadto dito sa Barangay Kalumpang ug wala nila nakita nga nagtindog ang unang phase 35 million, ang unang phase na 120 million na siya. Kanang hospital, mo na produkto sa walay pagplano. Mo na initabo karon dili madayon. Ako ilang masulod, nga wala mo kalibutan ana, sa tinuoray lang. Ako mismo nagsulat sa Department of Health. Department of Health ako sulatan asa ang pundo kay gusto na ko ipadayon. Sa lang ang isulti na ako mga eksonan. Palingkuran ko ninyo butangan ospital ang Kalumpang. Kanila ring inilatag kung ano ang dapat na solusyon sa problema sa Children in Conflict with the Law o CICL. Mas kilala na kasi ito ngayon sa tawag na mga sukarap. Isundan ang ilang awareness na program sa ilaha. Okay, incorporate nato sa atong Summer Youth Festival, iuban sa atong sports, ilang sports program na naatay Olympics or naatay programa. Doon tay budget nga gihatag sa isa ka senator nga naalang sa trust fund apan natod karon wala pa naliyo. Kani nga trust fund gamiton para sa pagpatindog o isa ka facility
facilities para sila matagaan og kabutangan. Ito na tayo ginabuhat para sa atong mga batang child in conflict with law. Kung motor na magulang nauman atong Jensen Youth Festival, usa sila sa atong i-invite. Instead, nadakpo na to sila ang atong approach is different, atong i-empower ang youth. Ang nasabing mga isyu ang dapat umarong mabigyan ng solusyon sa mas madaling panahon. Ayon naman sa mga nanood at mga supporters, kanila umanong susuportahan ang mga kandidato. Ma'am, dako gyud ang performance sa pamilyang M karon. Naniani diri sa Paris Center nga ilang ihayag ang ilahang plataporma di gobyerno para maban-an sa tanang tibuok generals kung unsa ang ilang pangayo sa una sa Pikas Bando na pagbabago, walang pagbabago na nabuhat. Kuwapo ang ilang i-explain, ipaliwanag nga unsa ang programa nga nasugdan sa administration, sa Rivera administration, no? Nga siyempre umingon tag pagbabago, nadyoy nabagko sa atong siyudad General Santos. Abby Lorenzo, Brigada News. Naging matagumpay naman ang isinagawang Candidates Forum ng Simbahang Katoliko sa Jensan. Ito ang kanilang pahayag kung saan kanilang naipakita sa mga botante ang plano at plataporma ng mga kandidato para sa lungsod. May hataw balita si Abby Lorenzo. May tuturing na naging successful ang isinagawang Candidates Forum ng simbahan noong Sabado. Ayon kay Parish Priest Father Wilfredo Estraza na ito'y dahil naipahayag at naipaunawa ng mga kandidato ang kanilang plano para sa mga botante. I think I consider that a success, no? Because nila that's the first time that happened nga muna ang classes ang forum, no? Diri sa parokya. Dagdag niya na nasagot ang mga isyong dapat na pagtuunan ng pansin ng mga kandidato. Kaya naman gagawin nila itong basihan at ipapatawag rin nila ang mga mananalo pagkatapos ng eleksyon. Ito'y para sa ikalawang forum. Balaan mo, for a long period of time, we allow our politicians to just go on, no? Without the participation of the people, di ba? Sa karon I will na, kung ako lang ang ari diri gihapon, bisan hindi ako parish priest, bisan basta diri lang ako sa Mindanao, I will try to gather our people and listen again to our politicians nga nabuto. Kanyang hinamon ang mga botante ng Jensen na maging mapagmatsyag at dapat i-monitor ang mga leader na kanilang gagawin ang karapat-dapat para sa lungsod. Is that appropriate or not? So questiono natin nila kung nakita natin nga hindi responsive ang aton local government sa mga pinangalasang tao. How about poverty? Na-address ba nila ang issue on poverty? Dasal rin umano ng simbahan ang patas at malinaw na eleksyon. Sana umano, manalo talaga ang kandidato na makapagbibigay ng serbisyo sa tao, lalong-lalo na ang may takot sa Diyos. Abby Lorenzo, Brigada News. Napuno ang isang convention center matapos magtitipon-tipon ng mga kabataang kilala sa tawag na tukarap. Kahit may turing silang mga tinik sa lipunan, isang aktibidad ang inilaan pa sa kanila na namang dinaluhan. Mga kahataw, narito ang balita ni Faith Dandoy. Kabataan, at narinig nga salita kabataan, lahat magpalakpak. Kabataan! Ito ang tunay na mukha ng mga kabataang tinatawag na sukarapa, masayahin, nakikilahok at aktibo sa konting aktibidad na kung saan sila pinasali. Makikita ang pag-uugali ng isang bata. Ito na yung resulta na more than willing pala silang mag-participate, lalo at initiated ng government, no? Napakinggan ang kanilang mga hinaing kasi ang pinaka-objective natin sa ating values formation is, one is ibigay nila ang kanilang self-expression, no? Maka-express sila sa ilang mga opinion, ilang mga gibati, no? And the other one is of course ma-discuss nato ano mga issues and concerns pertaining to youth, no? At saka yung involvement nila sa community. First time ni siya nahitabo, then gina-look forward namo nga ang convention is just a start of our kumbaga intervention program na para yung mga bata magkaroon ng chance, no, na maipadayag ang kanilang mga sarili. Sa simpleng aktibidad na inihanda para sa mga batang ito, makikita ang tunay na kasiyahan. Kasiyahan na kung saan nakakaramdam sila ng belongingness sa mga katulad nilang mga bata.
Si Jessie, hindi niya totoong pangalan, ang matagal-tagal na ring miyembro ng nasabing grupo ng mga kabataan. Ang pagiging broken family umano ang nag-udyok sa kanya upang pumasok sa ganitong klaseng grupo. Dito niya umano mapapalabas ang kanyang mga hinaing at nararamdaman ang comfort na kanyang hinahanap. Broken family me. Bata pa ko, gibiyaan ako sa akong papa. Tapos akong papa, antod karon wala ga pakita sa mua. Mama na lang nako. Tulo pro sa lalaki, 3 kings. Nasasaktan umano ito tuwing tinatawag silang salot o mga magnanakaw. Lain pud kayo kay ingnon mig sukarap babati kay sa mga paminawon. Lain pud kayo pero kami sukarap be pero dili gyud mi na ingon na dili mi kawatan no. Kami mga grupo na mo ulay bisyo sa mua. Ang amua lang disko-disko lang. Maging si alias Johan, mabuti naman umano ang kanyang hangarin sa pagsali sa nasabing grupo. Ngunit hindi nito akalain na ganito na ang tingin sa kanila ng karamihan. Lain sakit pud sa mua kay kuan inaingan mig mga mga lain-lain nga mga istorya, mga samok daw kay may unya mga kawatan nga na daw. Pero naraman na sa tao gud kung unsay ilang isulti sa mua. Basta kami, wala may gibuhat nga mali. Kung para sa ilan ay sagabal ang katulad nila, kakaiba naman ang pananaw ng isang organisasyon na kung saan hinihimok nito ang mga kabataan na may kakaibang talento na makikita umano ang kagalingan sa tulad nilang tinatawag na sukarap. Actually, proud ako sabihin talaga. I'm proud to tell everybody na may 5 sukarap ako na umuwing kampiyon. Dating sukarap, kinausap ko yung mga magulang. Humingi ako ng tulong actually sa city government natin. Tinulungan naman kami, hindi kami pinabayaan kasi wala akong kakayahan para tumulong ng ganun. So, dahil sa tulong na yon, yung mga sukarap na yon, dinala ko dayo kami kung saan-saan, scheme, skate. Hindi ko akalain na may sukarap pala na pwedeng mag-champion. Kaya nga na edad, mas among nga mahuk na mo siya sa sports. So anong klaseng sports yun? Especially sa skimboarding, ma'am, sa water sports kayo. Naman may youth and tourist center dira sa Quintuna Park. So mas dali na mo silang ma-invite through our rider na nag-champion. So sila, mas natropa po nila ang mga rider. So gusto na maging inspiration sila. So mao na mo ang tumong sa Hilig Extreme United na dili lang mayaman, dili lang anak mayaman na pwede magdula sa mga, which is pwede sila. Kaya mas talented man sila kaysa mga although ordinaryo sila tanaw na tao pero may mga individual sila na mga katangian ba. Sa ngayon, unang araw pa lang ng naturang aktibidad at aasahan pa umano na marami pang programa ang nakalaan para sa mga batang tsuy na may pangandoy. Springboard lang ito. Kumbaga, ito lang yung umpisa. But sa level ng social welfare, tatrabahuin namin ito kasi uuwi yung mga bata. Siyempre, meron kaming next na mga gagawin. No? Just like, hindi natin pwedeng maiayos ang anumang kung sino mang bata sa isang iglap. No? But we believe, ang convention na ito maging malinaw, maging, kumbaga, mahimong malambuon, dahil sa kanila nanggagaling kung ano yung mga sasabihin ngayon. Faith Dandoy, Brigada News. Naging mapayapa sa kabuuan ng sigaw pagtitipon ng grupo ng mga magsasaka na nagmula pa sa 4 na mga probinsya ng Soc-Sargen. Kahit pahirap sa kanilang sitwasyon, wala pa umano silang planong tumigil sa kanilang pakikibaka. Bagaman sa mga oras nitong mga kabrigada ay unti-unti nang nilisan ng grupo ang kanilang pagtitipon dyan sa area ng Coronadal. Naritong dagdag balita mula kay Faith Dandoy. Magandang hapon sa lahat. Ito ang sigaw ng mga magsasaka sa isang malakihang protesta na isinagawa sa lungsod ng Coronadal. Maliban sa paglika ng ingay sa daanan, nagsagawa din ang mga ito ng human barricade na naging dahilan ng rerouting kahapon na kung saan kailangan pa umikot ng mga public utility vehicle o kahit pa ng mga naglalakihang trucks sa munisipalidad ng Tampakan upang marating lang ang Coronadal City. Naka-heightened alert naman ang kapulisan sa pagbabantay sa posibleng pangharas o mano ng mga rallyista. Papasok pa lang sa munisipalidad ng Pulomolok maging sa Coronadal City, todo bantay ang kapulisan.
Magtatanghali na ng aming narating ang lugar na kung saan nagtipon-tipon ang mga magsasaka at ito nga ang sitwasyon na aming nadatnan. Pinagtagpi-tagping trapal ang naging pansamantalang tahanan ng mga umano'y magsasakang ito. Makikita sa kanilang sitwasyon na sila'y nahihirapan at mangilan-ngilan nga sa kanila ay nagkakasakit na. Nag-lisod mi sa panguma. Ano man? Ay tungod sa init. Pero kaning dili kuya, naglisod ba mo sa tayong dili nga murag pila na mo kaadlaw dinhi. Ano ni katulo na. Wala may plano mo uli? Wala may plano mo ulit. Uwi ni makakuha sa abong may kwanre. Nga bugas. Abot ko din tungod sa hirap na mo. Tungod sa tinghinit. May naabot na ko dre. Na, tanawagan na ko sa gobyerno na naglisod mi dre ngayon og tabang kanyo. Kaya pagkakaisa. Pagkatapos mahuman ng meeting pagkakaisa, paputok tabusis sa gobyerno. Maghingi ta ng tulong. So narito kami ngayon mga farmers na apektado ng El Nino, yung hulaw, na hanggang sa ngayon ay sumisigaw ng tulong mula sa gobyerno. Dahil hanggang sa ngayon, hindi pa man nakakarating sa mga farmers o sa amin yung sinasabi ng gobyerno na naana daw calamity fund. No? At sinasabi rin mismo ni Secretary Alcala na sapat daw ang bigas. Pero ang mga magsasaka, hirap at wala nang makain na bigas at kung ano pa mang root crops na pwedeng i-alternate sa bigas. Umugani nga dako na mong gidismaya kay daghan pang ahensya nga ilang ginapaagi-agi aron mi langanon nga tin-aw kayo karon nga gikinahanglan sa mag-uma immediate gayod nga panginahanglanon sa mag-uma karon na dili nang moingon iagi pag DSWD daghan pang agi moingon sa napay DA tin-aw kayo nga ang gobyerno wala gyud nagpakabana sa katawhang mga mag-uma. Gani kung atong matanaw, klaro kaayo nga dito nimo agi sa mga sektor, sa mga ahensya, dito tipakan gyud ni tanan. Ika-21 pa ng Abril mula nang nagtipon-tipon ang mga nasabing magsasaka sa harap ng Regional Office ng Department of Education. Ngunit pinagdidiinan ng mga ito na hindi umano sila aalis hanggat hindi sila pinapakinggan ng pamahalaan. Problema man umano ito sa national government, ngunit bilang ama ng Coronadal City, malaki ang perwisyo na naging dulot ng nasabing pag-aaklas ng grupong magsasaka. Ako naman by on my own volition being the mayor of the city. So hindi ko man gusto nga maghulat pa ko sa kasinuan because this is our locality. I'm the head, it's incumbent to me to talk to them kung ano gyud ang ilang kinahanglan. So karon nakita ko nga daghan silang demands. Bugas, one sack per day for every month. I mean one sack for every family for every month. Na daw na-release na 9.1 billion sa calamity. So ang ako gisulti sa ilaha, I will relay your message to the national government. Ngunit kung ang simbahan naman ang tatanungin, hindi sana umano mangyari ang mas malakihan pang protestang ito kung sa mas maaga pa ay pinakinggan na ang hinaing ng nasabing grupo. Sa ating kalao, isigaw natin, bugas, bala. Pantawid gutom, and that is really the need now. Amo nang panginanglan karon, hindi sa sunod nga adlaw. So kung di-answer na nila tong call sa kinatawan, wala matabo. Hindi na matabo. Nga may kag hindi matabo nga may namatay pa nga 3 sa kinapawan. Kung immediately they responded because they are in touch with the reality of the life of our people. Ang mga lumahok sa nasabing kilos protesta ay halos magsasakang lumad na nagmula pa sa probinsya ng Sarangani, Sultan Kudarat, North Cotabato at South Cotabato. Kung maalala, naging tensyonado din ang isinagawang pag-aaklas ng mga rallyista sa syudad ng Kidapawan na ikinasawi ng 3 magsasaka at ilan din ang sugatan, kasali na nga rito ang isang pulis. Faith Dandoy, Brigada News.
Sa latest update po mga kabrigada mula sa Brigada News FM Coronadal, kagabi po ay nagsimulan o nabigyan na ng bigas yung ilan sa grupo ng mga magsasaka at ngayong alas 7 ay unti-unti na rin nilisan ng grupo yung kanilang ginagawang pagtitipon dyan sa area ng Coronadal. Samantala, 2,000 sako ng bigas ang kapalit ng pag-uwi ng tinatayang 3,000 mga rallyista na nagsagawa nga ng protesta sa Regional Center ng Coronadal sa Barangay Carpenter Hill. Ayon kay Norhata Benito, ang head ng Disaster Reduction and Management Section ng DSWD-12, ito ang naging resulta ng negosasyon nila sa mga lider ng grupo. Pinaliwanag pa ng opisyal na tulong ito sa national government sa mga rallyista. Pinahayag din ng opisyal na kasama ng mga rallyista na dadalhin ang sako-sakong bigas sa kanilang lugar ngayong umaga. Yan, maliban sa bigas, nakatanggap din sila ng 2,000 pesos o 2,000 na malong at 500 na hygiene kits. Bishop Denualdo Gutierrez hiningi ang matiwasay na kilos protesta. May hataw balita si Leo Monjuan. Maging mahinahon at idaan sa matiwasay na pamaraan ang pakikipagnegosasyon ukol sa mga demanda at hiningi ng mga rallyista na magpasa hanggang ngayon. Halos 1,000 at marami pa ang darating na nandyan sa Region 12 Center, Barangay Carpenter Hill, Coronadal City. Ito naman ang naging panawagan ni Bishop Denualdo Gutierrez ng South Cotabato na personal din na pumunta at nakinig sa mga hinaing nila. Kumbinsido naman si Bishop Gutierrez sa maximum tolerance na isinagawa ng mga kapulisan sa pamumuno ni PNP Provincial Director Franklin Albero. Napag-alaman na kahapon nagsiklab ang tensyon matapos na gumawa ng human barricade ang mga ito sa National Highway na siyang bumigay naman ng perwisyo sa mga motorista kung saan isang rerouting ang ipinatupad sa nasabing lugar. Sa ngayon, unpredictable pa ang mga sumusunod na gawin ng nasabing grupo sakaling hindi maibigay sa kanila ang hinihinging 15,000 na sako ng bigas para sa mga mamamayan na apektado ng tag-init o El Nino phenomenon. Narito ang naging pahayag ni Bishop Denualdo Gutierrez. Tungod nila, kag of course, obligasyon sa gobyerno nga ginagutong pakanon. May kabayan kita buwis. Pero, hindi lang sila magbarikada. Huwag lang violence. Correct. Kagbantayan nila ang ilang grupo nga hindi masulod sa ibang grupo. Para sa Brigada News TV, nagika na lamang sa 95.7 Brigada News FM Coronadal. Brigada Leo Monjuan, Brigada News. Sa Kidapawan City, anak ng 78 taong gulang na lola nakasama sa mga nagrally, nagmakaawa umano sa mga organizers. May hataw balita si Ninette Onyok. Nagmamakaawa ngayon ang anak ng isang 78 taong gulang na lola, isa sa mga rallyista ng Kidapawan City matapos hindi pa pinapahintulutang makauwi ng mga organizers ang kanyang ina. Ayon kay Carico Berdin, ang anak ng magsasakang si Valentina Berdin, isa sa 79 na magsasaka na kinulong at kinasuhan matapos ang madugong dispersal sa Kidapawan City noong Abril 1 na hindi umano humingi ng pahintulot sa kanila ang mga organizers ng rally na isasama ang kanyang ina sa pagdinig noong Abril 20 at laking gulat na lamang umano nila nang makita na lamang nila ito sa telebisyon. Matapos ang nasabing pagdinig, umasa si Carico na mapapauwi na ang kanyang ina, subalit nagpalabas ng mandato ang mga organizers na papauwin lamang nila ito hanggang matapos ang pagdinig ng Regional Trial Court 17. Subalit muli na namang nabigo ang pamilya ni Lola Valentina matapos hindi natuloy ang pagdinig ng nasabing hukuman. Imbes na Abril 25, gaganapin na lamang umano ito ngayong Mayo 2. Dahilan upang maghihintay na naman ng 1 linggo si Rico at ang kanyang buong pamilya. Una nang binigyang diin ng pamilya ni Lola Valentina na nais na nilang pauwiin ito dahil sa kanyang maselang kondisyon. 5 taon naman nang nagtiis sa kanyang sakit sa pag-iisip sa Berdin, dahilan upang grabe na lamang ang pagkabahala ng pamilya. Sa katunayan umano, hindi naman naghihirap si Lola Valentina na umaabot na lamang sa puntong wala nang makain ng kanyang ina. Dagdag pa ni Rico na ngayong linggo rin ay aanihin na nila ang mga pananim sa lupain ng kanyang ina. Base na rin sa report na nakalap ng Brigada News Team, temporaryo pa rin nanunuluyan hanggang ngayon si Lola Valentina kasama ang 78 na mamagsasaka sa isang organic farm sa sitio Mahayahay, Balindog, Kidapawan City.
Sa ngayon, waring di pa rin malaman ng pamilya kung maghihintay na lamang ba ng isa na namang linggo o gagawa na ng sariling hakbang upang ma-rescue si Lola Valentina sa kamay ng mga organizers ng nasabing rally. Para sa Brigada News TV, ito si Brigada Lines Onyat, naka-Power Cells Liniment, Brigada News. Patong-patong na kaso ang isinampa ng mga magsasaka sa Kidapawan City sa Office of the Ombudsman sa Mindanao laban kina DILG Secretary Mel Senen Sarmiento, Agriculture Secretary Proceso Alcala at 85 iba pa kasama ang police at military officials kasunod ng madugong dispersal noong Abril 1. Batay sa impormasyon, kabilang sa mga kinusuhan ng mga magsasaka ng murder, sina Sarmiento, North Cotabato Governor Lala Talinio Mendoza, Kidapawan Mayor Joseph Evangelista, PNP Chief Ricardo Marquez at Regional Director Police Superintendent Noel Armilla. Bukod sa murder, inireklamo rin ng mga respondents ng torture, physical injuries, illegal arrest and detention at frustrated and attempted murder kasunod ng pamamaril. Nananawagan na rin ang investigasyon ng mga complainants laban sa mga opisyal na lumabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil sa umunoy kabiguan ng mga ito na maglatag ng plano para tugunan ang epekto ng El Nino phenomenon at maling paggamit ng Calamity Fund. Kasama ng mga magsasaka na naghain ng reklamo ay ang human rights lawyers mula sa Union of People Lawyers or People's Lawyers in Mindanao, National Union of People's Lawyers at Public Interest Law Center. Kinundina ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang pagpugot sa kanilang kababayan na bihag ng Banidong Abu Sayyaf. Tinawag naman ni Trudeau ang pamumugot na an act of cold-blood murder. Kagabi nang matagpuan sa isang main gate ng Hulong Municipal Hall ang pugot na ulo ng Canadian hostage na si John Redsdale, 65-year-old, isang dating mining executive na kabilang sa mga binihag ng ASJ noong 2015 sa Samal Island. Ayon naman sa opisyal, handa sila makipagtulungan sa Pilipinas at ilang international partners para mapanagot ang bandidong grupo. Samantala, Philippine National Police Region 10 na natiling alerto matapos ang anibersaryo ng National Democratic Front. Mula sa Brigada News FM Cagayan de Oro, may hataw balita si Jessa Pacaldo. Nananatiling naka-alerto ang Police Regional Office 10 matapos ipinagdiwang ng NDF o National Democratic Front of the Philippines ang kanilang ika-43 taong anibersaryo kahapon. Inihayag ni PRO-10 spokesperson Police Superintendent Sorky Sirinias, mas hinihigpitan pa ng PNP ang seguridad ng buong Northern Mindanao matapos inilunsad noong Abril 22 ang Mindanao-wide rallies ng mga NDF-affiliated organization. Base sa kautusan ni PRO-10 Director Police Chief Superintendent Jose Hinteles, mananatiling nasa full alert status ang buong rehiyon kung saan tatagal pa ito hanggang matapos ang election period ngayong Hunyo 8 nitong taong kasalukuyan. Wala may significant incident na so far. Continuous po ng atong monitoring. Na-monitor man natin ilang rally, valid man po ng ilang mga demands. Ato basta peaceful rally, wala may problema. Hinihikayat naman ng mga otoridad ang publiko na tumungo sa kanilang tanggapan kung sakaling mayroong mga kahina-hinalang grupo o mga aktibidad na mapapansin sa paligid. Para sa Brigada News TV, mula rito sa 102.5 Brigada News FM Cagayan de Oro, Kabrigada Jessa Vertudaso Pacaldo, Brigada News. Isa patay sa sugatan matapos matamaan ng gulong ng bus. Mula sa Brigada News FM Coronadal, may hataw balita si Tiffany Jill Trinidad. Dead on arrival ang 15 anyos na dalagita at sugatan ng kapatid nitong lalaki matapos aksidenteng matamaan ng gulong ng bus sa Purok Artisan, Barangay San Roque, Coronadal City. Kinilala mga biktima na sina Trisha Cordova, 15 anyos at Francis Cordova, 13 anyos, residente na nasabing lugar. Sa investigasyon, binabaybay ng driver ng Yellow Bus Lines na si Silverio Padilla Salvador sakay ang minamaneho nitong bus na may plate number na 1312-398481 at may bus number na A-49 ang Barangay Concepcion, Coronadal City, papuntang Tampakan, South Cotabato. Napag-alaman na dumaan ang bus sa lugar dahil sa isinasagawang rerouting sa daloy ng trapiko. Ito ay dahil na rin sa ginagawang pagbabarikada ng ilang mga rallyista sa National Highway sa Barangay Carpenter Hill ng Luzon. Aksidente na natanggal ang dalawang gulong ng bus na tumilapo naman sa isang sari-sari store kung saan nakatambay ang dalawang biktima. Tinamaan sa ulo ang dalagita na si Trisha na nagresulta sa agarang pagkamatay nito, habang patuloy naman
na nagpapagamot sa ospital si Francis na malubhang nasugatan sa aksidente. Ligtas naman ang mga pasahero ng bus. Nasa kustodiya na ng traffic section ng Coronadal ang driver ng bus na sinasailalim sa masusing investigasyon. Nagmula dito sa Brigada Coronadal para sa Brigada News TV, Brigada Tiffany Jill Trinidad, Brigada News. Tinaguri ang drag queen ng Bohol, nakuha na ng 30 million peso na halaga ng shabu mula sa Brigada News FM Metro Cebu. May hataw balita si Wendelin Manlangit Carion. Nasa kustodiya na ng pulisya at nahaharap sa kaso ang mga naarestong drug pusher sa ginawang operasyon ng Provincial Anti-Illegal Drug Special Operation Task Group at Provincial Intelligence Branch sa probinsya ng Bohol. Umabot sa 30 million pesos na halaga ng shabu ang nakuha ng otoridad mula sa mga suspek. Dala ang search warrant na ipinalabas ni Judge Susiso Arcamo ng Regional Trial Court Bohol Branch 47. Nadakip ang subject na si Maida Kimzon Habines sa Cogon District, Tagbilaran, Bohol. Tinawag umanong drug queen ng Bohol si Habines dahil sa laki ng mga transaksyon nito sa iligal na droga. Maliban kay Habines, naaresto rin ang 4 na kasamahan nito matapos makunan ng iba't ibang uri ng baril, drug paraphernalia at ilang pakiti ng shabu. Sa kabuuan, umabot sa 2.2 kilos ng shabu ang nakuha mula sa mga sospek. Yan ang report mula rito sa Brigada News FM Metro Cebu. The Music and News Authority, Brigada Wendelin Manlangit Carion, Brigada News. Yan. By the way, mga kabrigada, antabayan ninyo sa April 28 ang pagbubukas ng Brigada Pharmacy. Diyan sa ating mga kabrigada sa Barangay Apupong, malapit lamang sa harap ng Polytechnic College. Mga kabrigada, antabayan ninyo dahil 6 a.m. ang pagbubukas niyan. Ang mga first 100 customers o kliyente ng Brigada Pharmacy, yan, makakatanggap ng mga freebies at mga giveaway. Wow! Perfect. Ano pa ba? April 29 naman, dami mga pangyayari mga kabrigada dahil antabayan din yung malaking debate magaganap sa pagitan po ng mga kandidato ng pagka-mayor sa ating lungsod. Mahalaga din pong mabusisi natin ang kanilang mga plataforma di gobyerno at mga plano sa ating lungsod at kung mga sagot nila at paliwanag sa mga issue sa mga kanilang kinakaharap. Tama ka dyan, Brigada June. Dami namang debate nangyayari. Siyempre iba naman yung sa brigada dahil iba yung mga tanong namin. Correct. Mas madugo at delay, tama. Sige na nga, alright mga kabrigada, maraming salamat po sa pagtamay pagtutok sa Extra Special ng Morning Hataw. At syempre maraming salamat din kay Miss Queenie Velarde na talaga namang gumising ng maaga para makihataw dito sa atin. Ako, single, double. Anyways mga kabrigada, salamat muna sa Cabmax Custom Made Art Craft, Ma'am Charmaine Inerio, and hello muna sa mga taga Onyok Lechon House and Chris Eatery na umaga hanggang sa harana sa gabi abay nakatutok pa rin dito sa Brigada Channel. See you again tomorrow. Ito pa rin po, Brigada Jessa Leduna. Thank you sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng almost 3 hours dito sa Morning Hataw. Maraming salamat. We will be here until Saturday. And once again, don't forget yung plataforma na mangyayari ngayong April 29. That's around 5 to around 8 p.m. on the said day. Ayan. Ali Ariazi, good morning to you. Yan, sa walang pang-copy kayo mga kabrigada ng Brigada Newspaper, pwede na mabili. You can grab your copy now sa mga suki ninyong news at magazine stand, sa mga suki news boys and news girls, Brigada Newspaper. At patuloy kayong makinig mga kabrigada, 89.5 Brigada News FM, sa musika at balita News FM, Brigada News FM mga kabrigada. Maraming salamat din sa Brigada Healthline Corporation sa maasahan, epektibo, of course, aprobado ng gobyerno ng mga food supplements. Andiyan po ang Power Cell Herbal Capsule, Power Cell Soya Coffee, Curamed, Dry Max at iba pa. Ayan, hanggang sa susunod na episode mga kabrigada dito sa Brigada News TV. Service is our passion. Ako si Brigada June Mendoza at ito ang Morning Hataw! Goodbye! Leila Repote. Morning Hataw would like to thank Hair and Body Spa Avenue by Charmaine Inerio, located at San Pedro Street, corner Caparera Street, Barangay Lagao. Cabmax Custom-Made Art Crafts, located at Cabreras Farmville, Barangay Sinawal, Jansan. Cabmax Custom-Made Art Crafts, nothing could be better.